Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:06 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana all. Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Mayad-ayad nga gabi bilog nga probinsya Aklan, mayad-ayad nga gabi bilog nga Banwa at Kalibo. Sa konsiin man kita makaron anano man aton nga sitwasyon, bao Ginoo ko kabay pa happy kita tanan. De Ronda. Akon anano man aton nga naging accomplishment karang nga adlaw mga kasibanwa. Nanuro aton yung mga naging misyon, nanuro aton yung mga naging plano, atong naging handom. Inspired raya it paghigugma sa kada isaga. Noche de Ronda. With that of course, nagahingyo man inyong kubos nga alagad kasi Manwang Malbert Dalida. Tugutin ninyo nga makapanamyaw kita kinyo tanan. It nagaaso-aso ag mahumot pa sa Bao Mariones nga barbecue. I love you all mga bangga. De Ronda. Ay 8 minutos makaligad sa oras 8 alas 6. Salamat gid sa mahal nga Dios sa panibagong kahigayunan niyang gintaon na nakaton tanan. Human kita nga mga ililiba paagi sa rundayang palatuntunan. Noche de Ronda. Huwebes kita nga edisyon May 1st, 2025, Labor Day. Pagsaludo man naton sa tanan-tanan nga mga nasa hanay it pagtrabaho. Sa gobyerno man or sa publiko or sa pribado should I say. Nano man do bagat sagon it mga nagapanarabaho. Nano ro meaning it dahil karang nga Labor Day katon by the way man. May biro iba nag-auy, natakan, pabalik-balik. Di ba nga? Matrabaho ka, ma-day off, mahugat, sweldo, vice versa. Pero iba ay nag-emote. Mana medyo nagatinarabaho lang man kita para sa sweldo. Sino man ayhan katon do literal nga makapalaya. Sa daya kara nga mabuhay kun katon nagaulipon nga sistema.
Pero hambang it mga manginagamon, bukon man mana kamo it mga kahoy, kahugag man kamo, pwede man kamo kahalin. Which is very true. Kung halimbawa, bukon ka gon it satisfied sa imong trabaho, bukon ka it compensated, gaalin ka pa rin ha. Kapin pa kung halimbawa, naka-experience ka, nakakita ka, nasaksihan mo sa imong nga ginatrabahuan, rong datong sip-sip ginpaboran. Roratong nga nagapalakas-lakas gin promote masunod nga senaryo karon kat mga legit nga mga mahugod ag asset it isagang kakumpanya or organization madiparahan mo mangan-angan ma-resign. Sige lang mga eksena mga kasimanwa sa aton nya kabuhi. Kung do iba kara actually nagatiis lang man gid kay man may pamilya bisan below minimum wage nga makaugot. May una man abi mato naghambag mas mayad pa mana nga bisan maisut ing sweldo kaysa sa magpinangayo kat kwarta. Ta sige sugot. Pero kung halimbawa sa pamatsyag mo ginapigos ka, ginatutalikdan ka lang dayon, suguon kayang permi, nagagutok ro imo nga dughan baw. Pilang dag-on yun mana kita sa aton nga ginatrabahuan, wagid kita kasamit it grasya. Ako na no karon dong puro lang man reminders abi so far arong Department of Labor and Employment. Although may mga ginkasuhan man kuno nga mga naggapas sa kun anano nga labor code nga ginatawag. Pero regardless, saludo kita again sa tanan niya mga padre de pamilya, mga ilaw ng tahanan pagid nga nagapanarabaho para sa anda nga mga pinalangga. Para sakop lang man saludo man kita sa mga waay trabaho pero adlaw-adlaw hilong. Kung ano mat ang bagay ro naga-inspire kanda nga padayon. Sunod nga kao nito man ako kay kumpare mga trabaho Krenyo o mga kaparehos karon although hindi man tanan ay kagabanan kat mga reklamador pa. May mga pobre kita nga igmanghod nga nagasukod ana sa kapobrehon nagahimakas. Baga pabugal nga nakayanan nga sudlan permi it bugas rong tagagbasan ay paalin mataro iba nga mga pobre gon nga ni reklamador pa. Wag ihapon do ayuda. Anyway, sa tanan naton mga bangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati, always nagapati, ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Thursday evening katon tanan. As usual, of course, maghatod kita kinyot mga balita, impormasyon nga posible gid nga may kahilabtanan sa aton nya matag adlaw nga pagpangabuhi. I-plastar, i-deliver ta sa pamaagi nga apisar maugot malipay maga-react negatibo, maga-react manit positibo, ag makahibayag ka pa. Mga bay, like, share. Aton nga palatuntunan nga sa gihapon mabatian man via Aklan Cable, ag Paradise Cable, mga kasimanwa. Sa Banwat Altabas kainang agahon may persona nga ginserbihan it search warrant o galing si suspect ginasugid nga nagpanago sa mga pulis. Apisar karon madinagag-on sigon nga na-recover na kumpiska. Pero isang kakalibre 38 may mga bala pa. Nakibot kita sa revelasyon kay ina ni Police Captain Jober Punghon, Acting Chief of Police at Altabas MPS. Rato gali nga persona nga gin applyan ni search warrant
ginaturo responsable sa pagpatay sa anak karon nga nakaaway kung nagtaliwan nga Marso sa Kabangila, Altabas, Aklan. Samtang ginpakamayad anay pamilya ni the late Sir Johnny, Tatay Johnny, dayang mga kasimanwa ang ipabidjil ha. In plaster do anak karon nga labi kung sa Tagalog pa. Ginhamyang anay sa likod it Adoration Chapel, it aton mismong Kalibo Cathedral. I-replay naton hindo na ro pahayag ni kasimanwang Ched. Ano nga pangaywa nga unga mga kasimanwa Ched dayang sa duga nga mga information ay nagpaunlak imo katon kaina kay bando pilaman ka mga media people sa interview mga kasimanwa. Nagasaludo kita sa kabakod ko andang tagipusoon. Naka-smile do anak karon nga unga. Siyempre bisan paano baga proud ha. Ang aro andang ama mga kasimanwa may mabaho sigon nga kontribusyon sa patag it journalismo. Do na pamatian naton doon mga kasimanwa. May mga gin-announce pa nga mga schedule. May pila kita ka mga kalibunhon people nga nagpahayag man it daya karang nga pagkasubo simpatiya kay Sir Johnny dayang mga kasimanwa nga nagdati man nga nag-OIC Mayor sa Banwat Kalibo mga kasimanwa. Nagayam idro bibig ko iba. Sige yang baga pasugti O ay tanan kita may mga kinamatarong. Abay iro mga nagaunong na ano ta kamungaran. Ay sinana ko akong kilagahay manahay pa ipal. Bayro na nga ni aki. Magpaipal nga naman makabuli gron sulbar hay. Anyway, sa tanan nato ni mga pangga, mga darling, mga sweetheart again. Mga certified suki, kurundaya karang nga palatuntunan sa 16 tanan ka kabaranggayan. Iya sa Bilog Gabanwat Kalibo. Welcome, 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 welcome! Si inyon baga hasta ha. In fairness sa aton yung mga kapulisan ro anda karon nga investigasyon. Ba may mga nagahutik-hutik kuan. Press con pag hinaga. Ta sige. Sa tanan man naton of course kung mga kasimanwa sa bilog nga isla at Boracay, mainland Malay, Buruanga, Naba, Sibahay, Tangalan, Makato, naman siya Malinaw, Leso. Di ba ka madalag baliti, Batan, Altabas, New Washington. Welcome you all sa palatuntunan. Sa mga kasimanwang akano naton niya pinalangga man, syempre. Sa kung si mga parte bilog nga Western Visayas, bilog nga Region 6, bilog nga Pilipinas, ag bilog nga kalibutan. Nanuro mga naging highlight matana by the way kung nakaagto ka mo kayo na nakapamiesta ka mo sa banga ay mayadman no. Kung uwa ay tao ba si may mga susubra pa makarato. Sa may Man-op Altabas kadungan man ha. Pati sa may kuan malina ano nga partit malinaw man. Sige yang ay importante happy ka mo rin na nagpamiesta. Agdahan sa pagmaneho ha. Dahil sa yun tagid yung may bilang kitang ka mga Class A, World Class, AAA, kunano pa nga mga AA rin na. Nga mga drivers nato niya kung magkagahilong ngon.
mas naganami ro pagmaneho. Ala sige larga bula. Base kon in fairness ay ginbindisyonan matasanda karon ni Blessed Virgin Mary. Saan nga pagpati? O kapin pa'y umpisa man ka inangarang hapon, may biro iba karang gabi arong dag-unan nga Flores de Mayo. Sagala it mga children ta. Mayad man sa mga ginikanan nga ginapadaga sa mga chapel, simbang katoliko, anda nga mga inunga. Pero nagapangabay kita nga kunta. Bukon niyang it pag-memorize it mga pangadji rong obrahon ha. Idiyahan taman nga tudluan nga magkahadlok sa Dios, magpalangga sa isig kapareho ro aton nga mga inunga. Budlay karon kung halimbawa ay igto matuod may mga inunga pa sa bunto nga magpangbuli man. Akon malang Alas 6:20 by the way ton karon nga oras standby ay ohoro aton nga pinakaulihi nga dagagan ni panyempo. Kinanglan mabatian taman mga kasimanwa. Si DOST Pag-asa weather forecaster Lori de la Cruz Galicia naka-standby won para sa pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Magandang hapon Pilipinas, sa muli ay maligayang araw ng mga manggagawa. Isang panibagong LPA ang minomonitor natin dito po sa loob ng ating area of responsibility. Nabuo yan kaninang alas 2 ng hapon at base sa mga pinakahuling datos, nakita natin ang sentro nito sa layong 515 kilometers silangan huyan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At sa kasalukuyan ay nagdudulot nga po ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi pa ng Mindanao, partikular po sa silangang bahagi. In the next 24 hours, inaasahan din natin na makakaapekto ito at magdudulot ng patuloy na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Itong low pressure area, base po sa ating forecast na nanatiling mababa naman ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo. Pero ang ating advice ay mag-monitor pa rin ho tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance o sa LPA na ito. Itong low pressure area nakapaloob po yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na ngayon ay nakakaapekto naman sa Mindanao at maging sa lalawigan ng Palawan. Kahit sa pagtayo ng ating panahon, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa Northern Mindanao, Caraga Region, maging dito po sa Davao Region, Eastern Visayas, Central Visayas at Sorsogon Province dulot ng low pressure area. In the next 24 hours, yun po yung ating magiging pagtaya. Samantalang sa natitirang bahagi ng Mindanao, natitirang bahagi ng Visayas at maging sa Palawan Province ay mataas din tsansa ng mga pag-ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa o sa natitirang bahagi ng Luzon, ay asahan natin ang mainit at malinsangang panahon pa rin dahil dominante pa rin ang easterlies o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at nagdudulot pa rin ito ngayon ng mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. So maliwalas pa rin ang ating papawirin pero hindi natin inaalis ang mga tsansa pa rin ng mga pulupulong mahihinang mga thunderstorms o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Kaya't mag-monitor rin po tayo sa mga thunderstorm advisories ng ating Pag-asa Regional Services. Para naman po sa pagtayo ng ating panahon, bukas asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mataas ang tsansa ng mga pagulan sa Bicol Region. Dulot pa rin huyan ng low pressure area po na nabanggit natin. Samantala sa natitirang bahagi naman ng Luzon, including Metro Manila, manatiling maliwalas ang panahon at may tsansa lamang ng mga thunderstorms. Sa Legazpi City, 26 to 32 degrees Celsius ang posible maging agwat ng ating temperatura doon. By tomorrow, 25 to 37 naman sa Tuguegarao City, 17 to 24 sa Baguio City, 25 to 34 naman sa Lawag City, at 25 to 35 pa rin sa Metro Manila at may mainit at malinsangang panahon pa rin. Sa Tagaytay ay 22 to 33 degrees Celsius naman. Bukas din ay mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa halos buong Visayas, Mindanao at maging Palawan Province. Epekto pa rin nga po yan ng low pressure area na ngayon nga po ay minomonitor natin inside the Philippine Area of Responsibility. So saan man ang lakad ng ating mga kababayan doon bukas, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan at payong. Samantala para sa pagtayo ng ating panahon, 26 to 31 degrees Celsius sa Tacloban,
Pagtayan ng ating temperatura, 26 to 31 sa Tacloban, 24 to 34 sa Iloilo, 26 to 31 sa Puerto Princesa City, 26 to 30 sa Kalayaan Islands, 27 to 32 sa Cebu City. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius, gayon din sa Davao City at 24 to 32 degrees Celsius naman sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan, wala naman po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, pero abiso pa rin natin ang iba yung pag-iingat sa ating mandaragat dahil posible nga po ang mga thunderstorms even sa dagat na pwedeng mag-cause po ng maalong karagatan. Ngayon nga po, base naman po sa ating extended weather outlook from Saturday o weekend until Monday. So let's start here in Metro Manila. By Saturday, inaasahan pa rin natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin, mababa ang tsansa ng malawakang pagulan liban sa mga localized thunderstorms. At sa pagtaya ng ating temperatura doon from 24 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25 degrees Celsius din ang magiging agwat ng ating temperatura at bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papaurin. Sa Legazpi City, mataas pa nga ang tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa extended outlook natin in the weekend hanggang Monday dahil pa rin yan sa epekto ng low pressure area. At 25 to 31 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu, maulap pa rin ang papaurin at may mga tsansa ng mga pag-ulan from Saturday until Monday dahil din po sa low pressure area. At 26 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Iloilo City, sa Sabado ay inaasahan natin bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang papawirin. Pero pagdating ng Sunday at Monday, mataas po yung chance maging maulap doon at mga pag-ulan o makaranas ng mga pag-ulan. Sa Tacloban City naman, patuloy pa rin ang maulang kondisyon ng panahon dahil nga din sa low pressure area at 25 to 30 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala sa Metro Davao ay basically maulap na papaurin na may mga light to moderate rains pa rin. Pero dahil sa halos tuloy-tuloy na pag-ulan, posible po itong mag-cause sa mga pagbaha, mga flash floods, even yung mga isolated cases ng mga pagguho ng lupa. Kaya't iba yung pag-iingat po ang ating abiso sa mga kababayan natin sa ilang bahagi ng Mindanao, even ng ilang parte ho ng Visayas. Sa Cagayan de Oro din, maulap ang papaurin na may mga tsansa ng light to moderate rains sa ating extended outlook from Saturday until Monday. At sa Zamboanga Peninsula naman, sa Monday ang maulap at may tsansa ng mga pag-ulan. Pero Saturday or weekend hanggang Sunday, asahan natin bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papaurin. Ang sunset natin for today is 6:13 in the afternoon at sisikat ang araw bukas sa ganap na alas 5:33 ng umaga. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang hapon po. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:27 or make it alas 6:28 aton karon nga oras. There you go, ro pinaka latest nga weather forecast from DOST Pag-asa. Aton katon syempre ni DOST Pag-asa weather forecaster Lori de la Cruz Galicia nga guwapa. Oy dali ang gid may mga pa shout out sa aton nga live stream. Kabay nga naka-like and share man kamo ha. Kasi Manuang Nympha Inocencio Velasquez, good evening. Nagapa-shoutout man imot. Happy birthday kay Auntie Nana. Auntie Labio sinay Nympha Inocencio Velasquez. Kay Brad Michael, good evening man. Matawhay nga gabi. Sa Noro Fiesta o na sa Lagin Banwawis. Kasi Manuang Rindel sa gamat man Alas 6:29 mga kasimanwa. Mataas bagari mga blood sugar ikaw bagahi may diabetes o hayrarong sabat sa imong bagatian. DTX 500. Rung DTX 500 may tatlong ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubuit glucose mga kasimanwa. Ag vicin nga nagakontrol it aton nga blood sugar, ag polypeptide di may kaparehong epekto it insulin.
DTX 500 partner naton da kontra sa diabetes. DTX 500 mabakal sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Refendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Dugang ninyo nga mga pa-shoutout ha. Ayaw tawag at nundun niya basahon happy fiesta uman sa mga taga-Banga. Ag sa mga taga-Manop Altabas. So insin pa nga parte ko no malinaw ag numan siya may inaaman hay. Sige, enjoy life to the fullest. Sa pagpanumbalik ta, replay tarong pagpaunlak man interview sa pangaywang unga, no? O ikaywang unga, I should say, ni Sir Johnny Dayang. May mga informations regarding sa kung hasta san ori na arong vigil, pagbisita, san oro pamisang igahagad para kana, agsan o imaw dahon man sa Metro Manila. Impunto alas 6 alas 6:31 na sigong bakit nakibot ako sa oras kadasig daho. San bay manumalik kita mga kasamahan pagkatapos sila mambilang ka mga reminders pangabay. Ungat sa kamuno na. Noche de Ronda. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabaka mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. Are you ready to rev up your career? Join our team of heavy equipment mechanics and discover a world where passion meets purpose. With a competitive salary and endless training opportunities, you'll not only grow your skills, but also elevate your future. Our culture thrives on teamwork, safety, and innovation, creating the perfect environment for you to thrive. Join us and transform your passion for mechanics into a career that excites you every day. Apply now and drive your future forward. Join us today at Clifford Construction Corporation, located at 172 Golden Reyes Street, Kalibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kida nga akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Mayra Padriano, Lucena City. Gumanda na po ang kondisyon ko kaya na po ng rice cooker. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako yung natutuwa. Pag po ako nabuh na ako pa po ang yung programa, tuwan-tuwa po ako. Po yung natutumba noon lagi. Maya, ayun po, kasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Gumaling na po ako. Tapos po ako may gout, mayroon pang cholesterol. Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout. Wala na po. Wala na rin ang high blood. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ag harapa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagam pa. Ag dugang ko pang chika kimo, mare, nga gusto man ni Papa Jess magserbisyo sa mga akganon. Ano kung kimo, mare? Tuod ka, mare. Mabuhay yun doon nga ginahandom it mga akganon. Dugong Marquez ron.
Go, go, go kita kay Papa Jess Marquez, mare. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Test the man. Bakit si Bak Party List? Mula noon hanggang ngayon, ang SIBA ang nag-iisang party list na subok ng lumalaban sa korupsyon. Kung galit ka rin sa korap, bring back SIBA. 93 sa balota. Legal advertisement paid for and by SIBA Party List. Address 271 Pitwalton Boulevard, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Number one sa balota. Munting bayan ng Banga, dito siya nagkilala. Sa ating aktibong lider ang tiwala. Ito ay hindi chismis at katotohanan lang. Upang anon Anton Maming ang botohan. Anton Maming botohan number one sa balota. Ang serbisyo ni Maming de kalidad. Kinabukasan isulong laging handang tumulong para sa pagbabago kaunlaran. Ito ay hindi chismis at katotohanan lang. Upang anhon Anton Maming ang botohan. Piliing kandidato sa kapwa, may respeto at serbisyo ay tapat at sincero. Ang tao na katulad niya, tulad natin, nagpala tayo na Anton Maming ang pag-asa. Ito ay hindi chismis at katotohanan lang. Ubanganhon Anton Maming ang botohan. Ang aguden ninyo, ang aguden ninyo, ang aguden de Anton Maming. Ang aguden ninyo, ang aguden ninyo, ang aguden de Anton Maming. Number one sa balota. Antong Maming. Antong Maming. Maming. Raya Rutin yung dating mayor sa Banwa Itbanga. Ang mapagdalagan sa uman bilang mayor sa Banwa Itbanga. Team Kapanalo. Sigaw ng masa. Magpuluigan kita. Ginpabaho ni Antong Maming, Rural Health Center, Banga sa anapa nga administrasyon. Handom ni Antong Maming nga mabutangan ni fountain sa Plaza Itbanga. Padayon gid ni Vice Erlinda Maming nga unang-una nga fountain sa probinsya Itaklan sa anang nga administrasyon. Pagka-Vice Mayor, number 2 sa balota, Linda Maming. Rumang Sangguniang Bayan members, Ledja Barrera, numero 2 sa balota, Almond Imperial, numero 5 sa balota, Alin Maming, numero 7 sa balota, Scott Panagsagan, numero 12 sa balota, John Ladislao, numero 13 sa balota, Chile Maipa, numero 15 sa balota, Gap Ella Riteno, numero 16 sa balota. Vote straight. Hindi kininyo pagkaripatan para sa pag-aabuton ng eleksyon sa Mayo 12 para sa pagka-mayor sa Banwa Itbanga. Antong si Maming. Antong Maming. Maming. Number 1 sa balota. Number 1 sa balota. Singa Panalo. Vote straight. This political ads is paid for by friends of Antonio Antong Maming o Banga Aklan. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alright, welcome back mga kasimanwa sa aton nga pagpadayon. Webes nga edisyon it pala tuntunan.
Alert kita by the way ha, especially kung taas imong blood sugar. Ikaw man hay may diabetes o hararong sabat sa imong nga bagatian. DTX 500 mga kasimanwa. Rung DTX 500 by the way, may tatlong kaimportante nga anti-diabetic properties. Xarantin nga nagapanabot aton glucose, Vicin nga nagakontrol it aton nga blood sugar, ag polypeptide, yung may kaparehong epekto, it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 mabakal sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Alright, for now, ipabati naton, i-replay naton mga kasimanwa rong pahayagman ni Ched Dayang. Kaywang unga ni Sir Johnny. Anak makaroon actually ongoing rong excuse me po, vigil ha? Sa likod ita Daya Karang Adoration Chapel mismo naton nga kilid aton katedral man. May presensya it aton ni mga kapulisan, SWAT. Okay man kasayod kita nga masilan sa gihapon dong eksena. Mayat gidron na, salamat sa pag-provide it police visibility. Not to speak in behalf, syempre, para man sa safety it mga publiko, mga kakilaga, ag mga nagpalangga gid kay tay Johnny Dayang. Alright, here we go. Pabati natin mga kasimanwa para sa benepisyo at aton yung mga kasimanwa nga nag-rely sa radyo, no? Mga wait Facebook, pero sa gihapon haram may chance man kamo nga mabatian dong pahayag mga kasimanwa. Partner? Sige, sir, una-una nakikiramay po no, sa nangyari kay Sir John. And then nakita ho natin, andito ngayong hapon yung kanyang mga labi. May we know, sir, mga anong oras ho na schedule yung paglalagay sa kanya dito po sa chapel? I think, una, thank you very much sa mga lahat na nakikiramay sa aming pamilya. Opo. Gagalak din kami na kakilala namin ng mga nagmamahal sa aming ama. Opo. Kasama ko dito ngayon ang aking mga kapatid. Ako si Jan Dayang, ako yung pangalawang anak ni Johnny Dayang. Ang eldest namin si Bernadette at si Geraldine, Princess. Kompleto kayo ngayon, sir? Kompleto kaming tatlo. Nandito kami dahil we're also honoring our father. It's our duty to honor our father here and be with all of you. And then dumating kanina rito si Daddy sa chapel. And then we will be here from today, May 1 hanggang May 3. May 1. So there will be several activities, particularly on the spiritual aspect. There will be a mass at 6 p.m. Today, and then tomorrow there will be a mass at 9 a.m. That would be the Requiem Mass, and I hope that his friends, colleagues in the media, and those whose lives he has touched attend also to honor his life and the legacy, because he really loves Clan and Kalibo. We'll have a mass at 9 a.m. The mayor of Kalibo, Mayor Suko, also is preparing an ecological event in the municipal office. I think that will be at 3 p.m. And then after that, we will have another mass here at 6 p.m. And then on the 3rd, we will have a mass at 9 a.m. And we hope that we'll be able to bring our father to Manila, because he also has many friends in Manila. He loves Kalibo, he's always here. He's a father who is very loving, who enjoyed life. And I think that's something that I heard from him also. But now that he's gone, he's with our mother who passed away earlier, 5 years ago. I know that heaven is even better than life on earth. So
we request for your continued prayers for the eternal repose of my father. Open for public visitation video ito, sir? This is open for anyone who would like to visit him and pay their last respects. I know that marami siyang friends that more than I know. He likes to mentor young people, young leaders, particularly in the media. He championed community press, not just the media in Metro Manila, but the provincial press. He has a strong advocacy to give the voice to the community press. Masaklap po yung nangyari sa ama po ninyo. So, ano pong reaksyon ninyo sa kung paano po siya namatay? Well, death is really, we don't know when we will die. If we have that perspective, death is always just behind us. So we should always be prepared. And I know that my dad has maybe untimely because of the circumstances of his death. But over the past years, I've seen him attending regular Sunday masses. And then when we talk as a family, we always talk about the temporariness of this world. So for now, I would like to focus on praying for him and that he will have a life after eternal life. But in terms of how we feel, of course, just like us, anybody who is a child, we feel heartbroken that we have lost our father. And also for my children, may anak din po ako, so they've lost their grandfather. And we were really planning to come here. Ay nagkatrabaho sa embassy sa Turkey at plano talaga namin umuwi ko sa June kasi naglabas na siya ng invitation na gagawin yung kanyang 90th birthday and hindi naman lahat ng tayo na aabot ng 90th, so ito sa big event. So but ngayon napaaga I think it's also a celebration of life. Death is a Christian belief that death is not the end but also the beginning. So we pray that in afterlife we will also enjoy how much he enjoyed life here. Yung justice, sir, syempre sigaw pa rin natin. We pray for and we hope for justice. The Pope recently passed away also, and he said that there is no peace if there is no justice. So we all hope for that. Sir, pagdating po sa nila, ano pang discuss? Alas 6:47 aton karon nga oras, mga kasibanwa. Si kasimanwa nga or si Jed, no? I stand corrected, mention no pag-pronounce sabi na kung Jed. So that was Jed, mga kasimanwa. Pamatian taruan ng pamisaga. Nakita naton pagidruan ng facial expression sa pagkatibay nga klase at bagatyagon, mga kasimanwa. Noche de Ronda. Baton man abi nanda. We cannot speak in behalf sa bagatyagon iti ba nato ni mga igmangudo, especially dayon na tabo. Inspiring pangani sa part iti ba nato ni mga kasimanwa nga nagapamati iro ana karon nga mensahe, no? Maurondo realidad. Agabaw sa next month yun nga ni galiman kunta magaselebrar imaw it ana nga ikanubinta nga birthday, mga kasimanwa. Anyways pwede naton nga ma-replay na kinyo kung naila ka mo, no, para nga mas ma-jot down ninyo maybe rong schedule ay sa gin-mention na earlier sa pag-replay naton alas 6 gali ka ina may Rikim Mas nga ginatawag, no, offer ka na, mga kasimanwa kay tay Johnny, no, or Sir Johnny Dayang. And then sa May 3 pagadaghon man imo sa Metro Manila, mga kasimanwa, aga igto naman, no, iga
plaster pa sa anang ulihing nga kapahuwayan eka nga abo man emo to it mga press people, media people nga mga friends no, maliban sa mga iba pa nga mga nagapalangga, mga nakakilaga no kay Sir Johnny Dayang mga kasimanwa. Kasimanwang Olivia adoptante, happy birthday daw kay Joy. Sige. Alas 6:50 aton karon nga oras mga kasimanwa. Noche de Ronda. Now, rong aton mataanangan ni kara again, syempre bulig kita pangamuyo. No. Nga rong hostisya para kay Sir Johnny Dayang, no, mga kasimanwa hay maitaugid. Dayang nga actually nga pagkamatay na pagbaril patay, no. This is a no joke eka nga makabig. It mga media people, press people, not only here in Aklan, kundi sa bilog nga Pilipinas. Although sa iba, bukod nandat masyado nga nabatsyagan kung nano mga naging legacy, eka nga, ni Tay Johnny, when it comes sa anak karang trabaho bilang isang ka-journalist, kay man igtutabi sa Manila, matuon. Noche de Ronda. Pero sa iba, maybe naging close nandara si Sir Johnny bangod mataana sa pagpungko na nga officer in charge o mayor sometime o 1980s. Sorry kita hindi ko ma-recall particularly rong exact date, no. Correct me if I'm wrong, no. Sa panahon pa yata ran ni Mayor Ikamina, no. Doon nga ron yung mga dekada mga kasimanwa. Anyways, si Sir Johnny hay sa pagkasayod naton hay tagabanga man yan ni Maura, no. May mga nag-istorya kay narito sa sugod, may mga nagbisita sari-sari actually mga nag-initial bisita to dahil karang hapon hasta sa gabi si Kalibo Mayor Joris Bautista Sucro igto, Vice Mayor Doc Cynthia de la Cruz igto, si nayang Vice Mayor candidate Philip Piero Kimpo ito, no, SB Matt Aaron Guzman ito, ag si dating mayor man nagmakaron hay karibal ni Mayor Joris Bautista Sucro bilang sa pagka-mayor man sa pag-abuton nga raw dali lang gid aton nga eleksyon, no. William naya karang La Chica, no, mga kasimanwa. Ito para iba man yung mga katandim na nga nag-abot, no, mga kasimanwa para nga mag-vigil man, mag-uistorya sa pamilya, etc. and etc. Noche de Ronda. Ginmention tarong security nga gina-provide dit aton nga Kalibo MPS, no. Sa pagpanguna ni Police Major Frenzy Andrade, ito mo sa area kaina, may pila kitang ka mga nakita ito ng mga miyembro it SWAT, mga kasimanwa. Syempre may inaundon yung mga miyembro intelligence nga nagalibot-libot sa area mga kasimanwa. Partner mas creamier. Bawa pasensya sa garit ko malipatan naka-charge mo tabi ay. Standby by the way sa evening draw at PCS o Small Town Lottery Aklan, ha? Sa mga wa nagasalig sa aton yung mga kapulisan, pangabay, no? Hindi masyado magpinaapekto sa saga nga mga information sa social media. Bago nga ni kabii mga kasimanwa, no? Nagapangutan naman kita. Nano man aihan urong treatment it Aklanon people sa pagkamatay nga rin tay Johnny Dayang. Maybe sa iba kay man ro espekulasyon matuod una, no. Sorry gida. Espekulasyon kapin pa ay naya nga may nagtauman it andang official statement nga daya kuno hay related sa politika. Noche de Ronda. Tabi-tabi yang pero malamang sa malamang may mga nagkasubo sa anang nga pagkamatay, hindi man naton malipod manigar
nga may mga nalipay. Noche de Ronda. Di ba? Siyempre kung sino rin nagsugo nga to, naturong una-una, numero 1 gin. Noche de Ronda. Mga kasimanwa, kung election related, no? Sa nano ba by the way nga dahilan mga kasimanwa? Okay? Nano ba nga dahilan? Apisar nga imaw magugangon 89, nagakahugan ba nga bukon imaw it aktibugon sa anang pagiging journalist hay wagon it nayang epekto o anang pangagaan mga kasimanwa or maybe siyempre sa ngagan nga kilaga nga journalist, no? Mga kasimanwa, posible nga may mga ginaapinan mat-ana imawra, no? Sa kung sino man nga nagpagapit ka na kung nagpabulig man, siyempre kapin pagani nga sa pagkasayod ng mga kasimanwa, no? Dati man imawra nga taga-Tibyok. Noche de Ronda. Sige bahala na karondo kahitaasan kumbaga, bahala na rong mga politiko sa pagtratar kung nanoro anda karang gustong ipabatsyag aton yung mga kanon. Noche de Ronda. Bahala man do aton yung mga kapulisan sa pagsulbar it kaso ag pagmintinar sa peace and order sa pag-abuton nga eleksyon mga kasimanwa. Anyway, sa alas 6:56 sa itong karon niya oras o hayragon ha, rong ginahugat-ugat nga evening draw PCS o Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagdagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. 2 p.m. and 7 p.m. There's no for 7 p.m. draw is only for the province of Aklan. For those who have just tuned to our Facebook Live, let's inform you that we have just conducted a series of activities for the pre-draw proceedings, and now we're ready for the actual drawing. We ask our AAC representative to do the official posting ng Serena. Okay, may posting lang kita kasi itong AAC representative. Ang kailangan. So, I'm ready for first screen. Mga 30 size. And ready for second. Our official winning numbers for our second round is May 1, 2025 are numbers 36 and 34 in exact order. Numero 30. Alas 6:56 sa ton karon nga oras. There you go. Evening draw result it PCS o Small Town Lottery Aklan. Bakarang nga gabi again at Webes ha. May 1, 2025. May buenamano ayhan nga nagdaog. Pero don't worry isa para sa benepisyo at mga wa makapamati, wa makasubaybay sa nasambitan karon nga draw. I-recap naton mga kasimanwa. Again, evening draw result for this evening. Sa tamang pagpasunod, 36 ag 34, 36 and 34 in exact order. 36 ag 34. Sa tamang pagpasunod, 36 and 34 in exact order.
Sagyapon of course, hatod gato net Great Lion Gaming Ventures Incorporated, Rosolo nga lehitimong partner, it PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, naghingabot gid pusta para sa evening draw. Kung galing wa magdaog, literal nga naperde, literal man nga nasunggod. Better luck next time. By the way, syempre, kung may nagdaog man, wow! Congratulations, Kasimanwa! Yehey! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. The Ronda. Kasi manwa nahadlo ka baga matapnan umanit sugagob, ha? Bulotong tubig chicken fox bangod sa kaabo nga daga karang nga komplikasyon kaparehos itikos. O imbis nga mahadlo ka, relax, mag D3 Bio. Panubuon rong viral ang bacteria load sa aton nga gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Kasi manuang Lisel Tempura sa Tambong mayad nga gabi. Kasi manuang Colleen Lorenzo Nadora Delfin, good evening. Ba tatlo gid ka apelyido ba? Lorenzo Nadora Delfin. Salamat gid nga abo. Sa mga members man Delfin Dalida Andrade, good evening ha. Sige, salamat gid nga abo. 1 minuto makaligad sa oras, alas 7. Noche de Ronda. By the way, no, sa mga nailamang vigil, go ahead, dito kay Tay Johnny. Kabay unta matana in fairness, no. Nga ro mga nagatawo, mga nagaagto ito hay bala na, no. May mga buot naman. I-enjoy na lang it pamilya, no, rong presensya it iba rin na nga kun anano mata nga mga istoryahanay, no, supposedly naga-vigil, no, mga kasimanwa nagakagot ito uro iba man nakasangag. Normal gilang ron ma'am sir, no, ay siyempre haron do pruweba nga abo it nagapalangga kay Tay Johnny. Noche de Ronda. 2 minutos makaligad sa oras alas 7. No? By the way, na-refresh na itong information regarding sa gin-applyan at search warrant kay ng agahon, no? Sa may sitio Sapa, Kabangila, Altabas. No? Mga kasimanwa. So, posible nga rong pamilya biktima. Dumduman ito kung nagtigad nga Marso, may natabo ito nga kaso man pagpatay, no, sa isang persona. Kaalitan mismo dahil karang nga naging subject ko search warrant, mga kasimanwa. Nga kumbaga, isa pagpahayag ni Police Captain dahil karang Jobber Ponghon, Acting Chief of Police Altabas PNP. No, nga posible nga makapabugat sa kaso. Nga pagatubangan at subject dito nga nakumpiska nga baril ag mga bala, mga kasimanwa. Noche de Ronda. Siyempre sa part matana community nga ginanerbyos, nahadlok, no, mga kasimanwa sa loose firearms nga ginatawag. Kapin pa kon halimbawa ngani kun minatuod nga imawra magin pagag, magin tutukan kung ano pa una nga mga reklamo, agrong mabugat, mga kasimanwa kung minatuod nga imaw nga ni iro ginaturo nga ra
ay bukod niyang it suspect abi ba na. Halimbawa gang, no? Kundi ro treatment at mga kapulisan siyempre suspect. Somehow magadayagan man dong hostisya para sa ganaging biktima mga kasimanwa. Noche de Ronda. Now, speaking of victim. Okay. Hara kita ho nagabulig kita enlighten sa tanan naton ng mga igmanghod nga may mga kaparehos karang sitwasyon. Okay? Ay dayang ra bisan do aton ng mga katigulangan do humambal. No. Buwa manit nagadaog sa inaway. Puro pierde. Partly speaking, naga-agree kita nga may una matana nga nagadaog it man. Partly speaking, naga-agree kita nga wait nagadaog. Noche de Ronda. Depende abi sa purpose it inaway. Okay? Kung sa mga panahon nga to, mga biblical times, mga panahon it mga barbaro nga ginatawag, panahon it mga pananakop nga ginatawag, may giyera. Pero siyempre daog ro dapat magdaog. Kung halimbawa, abo ro imong sundalo, mga trained pa, no? Nabuo rong tinutuyo ko anda nga kausa, which is, and that is, to conquer sa kupon do isang kalugar. Makabig naton nga may nagdaog. Mga kasimanwa, galing may mga casualties yang nga ginatawag. Okay? May daog, may pierde. Pero pierde, obrahon nga eksklabo kung sa mga magugang pa, no? Or slave, ulipon, alipin, even in biblical times nagakatabo ro yun. Pero kung daya man lang nga literal nga inaway, parte sa mga sangkurot nga bagay ginpasundan it buot nang hugam it isog sa alak hasta nga nagabot sa punto nga nakapatay. May daog ayan, sabi, kung kamuro ko tanon. So sa mga nagapati, makonclude kita nga, walay! Uwagin! Noche de Ronda. Posible pa nga nga maging kapirdihan da forever. Eka nga. Siyempre, mga inunga nga to, mga membro pamilya, hala, sige, bagagusay, iya kagali, O ikaw gito man nag-ubra ka to. Oy, waka kasayod ang kulo ka to, harai mo. Noche de Ronda. Sa doon yun nga klase, partit inaway. Imambag taman doon nga, simplified ko nung nga form it, gera. Okay? May handom kay, no? Ano yung handom na, ano yung intensyon? Buon do ka buhi, it ibang tao. Noche de Ronda. To prove something. Nga ikaw rong tama, ikaw rong maisog, or simply sa pagpakita it literal man nga bagos. Revenge, mga kasimanwa! Alas 7:07. Noche de Ronda. So sinuro daog rong halimbawa sa part it madisgrasya mo nga tawo. Nganing ang nagapamati kita mga kasimanwa, no, mag-isip-isip kita it mahaba pa. Sa part it, suspect. It could be makonsider man niya biktima, imo mismo. Plus pa nga nga mga biktima man nga pamilya, I should say nga personal na. Okay. Mabiktima man imaw it dahil karang pagka-deprive sa anang freedom nga ginatawag. Siyempre pag ma-prove ka, maging guilty beyond reasonable doubt, ano para mga expect, mapreso ka. So, biktima ka kung dayon man, pag-usig ko imong konsensya, kung may una, magiging lonely imong kabuhi, eka nga, dahil magayo kas pamilya mo. Siyempre, una-unas tanan, preso ka. Bukon kat malaya. Mintras tanto, base o depende sa desisyon it husgado, kung pilang anyos ro imo karon nga pagtiis. Nga una ka sa sugod it presuhan. Noche de Ronda. So, sino nagdaog dayon? Mga kasimanwa bagagusay.
tanom it nga itbuot. And speaking of bagagusay, if ever, mga kasimanwa, hararaw aton ni ginakasubo sa sitwasyon it pamulitika naton iya sa probinsya it Aklan. Reklamo sa pihak, pailan man it bago sa pihak man, no? Pailan man it kaso. Maybe sandat araha not to speak in behalf aton malang ginatugok naton sanda both side, both parties mga kasimanwa, tao ko na ano inyong treatment. Makambal kita nga mga pumuyo kapin para mga nakaintindi ay nano. Wa kita nanda kara ginarespetuha, ginalangulango nanda kita. Una sa aton mismo nga atubang nagad ilinaway. Pero again, depende sa kung anano rong purpose kung inaway. Maybe purpose matana ko both sides. Inaway in the sense nga parang magdaog ang nga punto. Mapahuya sa pihak or maybe mahawas sa kapurilan dong mga tao sa anda nga pagpati. Dapat yun man nga magbugtaw. Ama, nagpugawhay. Alas 7:10 atong karon nga oras mga kasimano sanbay manubalik pagkatapos gilaman pilang mga reminders pangabay. O gato at nga muruna. Noche de Ronda E3 Payo. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Payo. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akon pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Come and visit us at Unitop Calibo. We sell appliances, hardware materials, plasticware, kitchenware, building materials, RTW, furniture, supermarket groceries, school supplies, cosmetics, lingerie, office supplies, and many more. So hurry and shop with us at Unitop Calibo, your budget-friendly store. Unitop Calibo is located at Jaime Cardinal Sin Avenue, Calibo, Aklan. Visit our Facebook page, Unitop Calibo. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Pindilila po, taga Pinamalayan po. Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon? Yung cyst po ng aking asawa. Kumusta na yung cyst ng asawa po ninyo? Ay, natunaw po siya. Natunaw? Malaki po yun. Ano yung bukol? Opo, sa hita. Kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya. Dahil po saan? Sa rice coffee po. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Punggod kag rashes? Mag
DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 7:15 naton karon nga oras, by the way. Tawanta ita hugada no. Karong hingyo nga raman ita pamilya dayang no, pag announce itay karang announce karang schedule. Ginapapost nga naman yan makaroon mga kasimanwa. Bulig ba naton da sa pamilya dayang mga kasimanwa. Anyways, alas 7:15 aton karon nga oras. Noche de Ronda. Magin forward riya ka aton nga paisayod actually no. Isugod ta na lang manda no. Special announcement, public service announcement kumbaga in loving memory of Juan Punsalan Dayang. Okay? June 24 gali kararo ana nga birthday, no? Pista gid it konda San Juan, di ba? San Juan June 24. Okay. 1935. Syempre nagtaliwan sa piyak nga kinabuhi. April 29, 2025. One Johnny P. Dayang, 89 years old, passed away in Kalibo, Aklan. A distinguished journalist, publisher, and public servant, Mr. Dayang served for over 2 decades. Baga 20 anyos. Over 2 decades as president of the Publishers Association of the Philippines Incorporated, or PAPI. Okay, and was Chairman Emeritus at the time of his passing. He was also President of the Manila Overseas Press Club, Director of the National Press Club, and Founding President of the Federation of Provincial Press Clubs of the Philippines, mga kasimanwa. Noche de Ronda. He was publisher of Philippine Graphic Magazine, Headline Manila, abo ganda ng publications, no? And Headline Extra, and remained deeply committed to press freedom and the advancement of provincial media. Okay. In public service, he served as mayor of Kalibo during the Aquino administration. So tama gid, no? Mga kasimanwa. Commissioner to UNESCO. Wow. Governor of the Philippine Red Cross and board governor of the National Book Development Board. He was also the secretary of the Catholic Mass Media Awards. Wow, okay. Mga kasimanwa. And chairman emeritus of the Aklan Press Club. Noche de Ronda. He is lovingly remembered by his children, Bernadette, Juan Jr., and Geraldine. His children-in-law, Maria Francisca and Jose Roderick, and his grandchildren, Gianna,
Gino, Miriam, Montsi, and Ella May. He now joins in eternal life with his beloved wife Ofelia Enriquez Dayang. His remains lie in state at St. John the Baptist Cathedral, Kalibo from May 1 to May 3 and will be transferred to Manila on May 3. Mass on May 1 and 2 at 6 p.m. St. John the Baptist Cathedral Chapel of the Saints, mga Kasimanwa, Requiem Mass. Sa May 2, alas 9 sa Gahon, Kalibo Cathedral sa gihapon. So may mga tsansa kararong mga hindi maka-attender sa misa kaya nangarang gabi. Halimbawa, no? Sa May 2, alas 9 at Agahon sa Kalibo Cathedral Church sa gihapon, mga Kasimano, or Kalibo Cathedral. May 4 to 7, Sanctuario de San Antonio sa Makati. Pero dayay TBC pa yung kunura, no? Tentative mga Kasimanwa, o dahil karang schedule, sige, may kuwan man siguro ra, no? Mga yung katayit dugang update galing. Sa Manila Memorial Park, Sukat, rong interment or gubong, mga Kasimanwa. And lastly, the Dayang family deeply appreciates your prayers, condolences, and support during this time of loss, mga Kasimanwa. Alas 7:20 aton karon nga oras. Again, we suggest, no, sa mga wa makapamati kay na, that's considered naman nga statement, ano, pamilya ni the late Juan Johnny Dayang, mga Kasimanwaro, interview it media people kibahan kita kaina sa chapel, no, kung siin nakahaya ro ana karon nga labi anang gawas. Tutanaw naton kay inaro anang uyahon ni Sir Johnny. Mga Kasimanwa, medyo normal yang man nga nagapahuway. Pero syempre ay rong hostisya una man sa gihapon sa gusto gid niya maabot it pamilya. Ang do hostisya, I do believe nga ginahangad it pamilya, hostisya man sa mga media people and press people nga naga palangga kana. Wa man nabi kita in fairness ka sayod kon anano ratong gin-mention kay na in the advancement of provincial press people, mga Kasimanwa, no? Ay iba man taabi aton kita ana sa broadcast, no, aga imot akara sa print media nga ginatawag. Well, kun may una man sabon nga mga naiambag, no, sa kun anano nga makaroon yung mga possible skills, abilidad sa pagbalita, sa pilang ka mga media practitioners siya sa probinsya Tacloban, Banbat Kalibo to be particular, anda na lang man doon, mga Kasimanwa man, no? Ay syempre ako untag sa indi, no, rong panindugan it kada isaga sa pagtatar sa mga bagay-bagay wa nagapagarehas. Alas 7:22 atong karon nga oras. Ginakasubo tagid, mga Kasimanwa, di karalang gid hanay hasta ro aton nya pag iniliba sa Webes nga edisyon. Buwan naman nga edisyon it para tuntunan. May 1, 2025. Pero bago kita magtapos, hayra na importante man niya. Energy Public Service. Energy Public Service. Ginapay sayod sa tanan ng mga kakilaga, amigo, amiga, kaigbataan ni the late Reverend Father Jesse Reynaldo Pandungon, no, nga na sa kwan sa pag-abuton nga ranga kwan hinaaga, no, alas 10
Rong cremated nga gawas ni Reverend Father Jesse Reynaldo Pandungon mag-aabot sa Kalibo International Airport via AirAsia. May memorial vigil statement sa Capilla del Niño Jesus, Cathedral Parish of St. John the Baptist Church, Diocese of Kalibo. No? Inurnment, Lunes, May 5, of course, Monday, na mga kasimanwa. At Medalya Milagrosa, Cemetery, Kalibo, Aklan. Alas 9 agaw no funeral mass sa Cathedral Parish of St. John the Baptist Church, Kalibo, the Diocese of Kalibo. Okay. As one parish, I should say, let us pray for the eternal repose of our dear Reverend Father Jesse Reynaldo Pandungon, who has returned to the house of the Lord April 25, 2025 sa edad nga 65 anyo. Energy Public Service. Energy Public Service. Oy, alas 7:24 gon. Sa tanan nato ng mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapati ang nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Salamat nga abo. Maybe all have a blessed Thursday evening katon tanan. Di kita magkalipat magpasalamat sa tanan ng mga grasya nga nabato nato na pagkabatunon palin sa mahal nga Dios kabay tara mga blessings ngara. Magagiya magatoy-toy magahambol katon nga maging blessing man sa iba. Aton nga partner technical kasi Manuang Marlo sa Raspe sa overall supervision. Damon nga CEO o Chief Executive Officer kasi Manuang Apple sa Raspe III. Para sa patas agmay tagipuso niya pagpanerbisyo publiko. Ako si kasi Manuang Malbert Daliday, number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasi Manuang ko palangga ko. Same, pero iba. Noche de Ronda. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM. Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang